Mula sa nakaraang chapter, ang mga kaibigan ni Jeyuk ay puwersahang pinabili ng mga gamit ng isang tao, kaya naman nainis ang ating bida at tinanong kung sino nga daw ba ang gumawa nito sa kanila. Ilang sandali pa sila Jeyuk ay pinagmamasdan na ang lalaking pumilit sa kanyang mga kaibigan na bumili ng mga gamit. Si Jeyuk naman ay biglang natakot matapos niyang masilayan si Park Joseph. Naalala din ni Jeyuk na ang lalaking ito daw ay isa sa mga miyembro ng Invincible. Si Jeyuk ay iniisip na umiiwas siya sa grupo ng Invincible dahil sa ayaw niya daw ang mapansin pa ng grupong ito. Ang ating bida ay tinawag ang kanyang mga kasama at sinabi na gusto niya daw sana pagsabihan ang gumawa ng masamang bagay sa kanila. Ngunit dahil miyembro daw pala ng Invincible ang lalaking ito ay wala daw siyang magagawa dahil sa may dahilan daw siya para hindi mapansin ng grupong ito. Ang tatlo naman ay sinabi na naiintindihan nila si Jeyuk. Sinabi din ng tatlo na natatakot silang i-report ang nangyari sa kanilang teacher. Dahil malamang ay mas lalo daw na lumaki ang kanilang problema. Sinabi din nila na malamang hindi na daw ulit sila guluhin ng lalaking ito. Ang eksena ay nalipat sa taas ng eskwelahan. Ang grupo ni Joseph ay nagsama dito at pinag-uusapan ang mga peking wallet na balak nilang ibenta. Dahil daw sa mga ito yayaman na daw sila. Si Joseph ay masaya habang iniisip na malapit na siyang yumaman. Ang kasama ni Joseph ay tinanong kung alam daw ba ni Philip ang maliit na negosyong ito ni Joseph. Sinabi naman ni Joseph na hindi niya na ito sinabi kay Philip dahil isa lamang naman daw itong maliit na pinagkakakitaan niya. Si Joseph ay tinawag na ang kanyang mga kasama at sinabing magbenta na sila. Ang eksena ay nalipat sa mga kwarto ng mga first year at sinabi ni Joseph na mag-umpisa daw silang magbenta sa mga first year. Si Joseph ay nakahanap na ng mapagbebentahan at sinabing mura lang daw sila magbenta ng mga original na mga gamit. Ang grupo ay nagbenta sa iba't ibang estudyante at ang grupo ni Joseph ay pinipilit ang lahat ng kanilang binebentahan. Ang mga hindi bumibili sa kanila ay agad naman nilang binubugbog. Kaya naman dahil sa kanilang pamamaraan sila ay nagkakaroon ng maraming benta. Sila Joseph ay tapos ng magbenta, kaya naman napapasabi na lang siya na sobrang dali daw talagang kumita ng pera. Si Joseph ay napansin ang grupo ng kaibigan ni Jeyuk at sinabi na ang grupong ito daw ay bumili na daw noon sa kanila. Habang nagtataka ang kasama ni Joseph sa pagbenta muli sa mga ito, sinabi naman ni Joseph na maganda daw ang magbenta sa mga walang kwentang estudyante na katulad nila. Ang grupo ni Joseph ay tinanong ang grupo kung pwede daw ba silang mag-usap. Sila Joseph ay tinanong kung saan na daw ang mga binili nila noong nakaraan, kaya naman sinabi ng mga nerd na itinatago lang daw nila ito sa kanilang bahay. Si Joseph ay muling binentahan ang tatlo, at sinabing bibigyan niya daw sila ng malaking discount dahil sila daw ay suki na nila. Ang isang nerd ay sinabi na nakabili na daw sila ng kaparehong binibenta ni Joseph noong nakaraan. Ngunit si Joseph naman ay sinabi na bumili daw ulit sila para sa kanilang girlfriend. Ang matabang nerd naman ay sinabi na wala silang girlfriend. Ang payatot na nerd ay magalang na sinabi na ayaw niya na daw ang bumili sa kanila. Si Joseph naman ay biglang napangiti at bigla ding sinampal sa mukha ang payatot na nerd. Muling sinabi ni Joseph na bumili daw ulit ang mga ito sa kanya. Ang payatot na nerd ay sinabi na wala na daw silang pera para makabili. Si Joseph naman ay sinabi na pumapayag daw siya na maging hulugan ang ibinebenta niya, kaya naman maswerte daw ang mga ito. Ang matabang nerd ay sinabi na peke daw ang mga ibinebenta nila Joseph, tinatakot lang din daw nila sila upang bumili ng mga binebenta nilang bagay. Nainis si Joseph dahil sa sinabihan ang kanyang produkto na peke. Kaya naman bigla niya na naman sinuntok ang matabang nerd. Habang pinagsusuntok ito ni Joseph, sinabi niya naman na ang mukha daw nito ang totoong peke. Ang matabang nerd ay bumagsak na. Sinabi din ni Joseph na napakasaya daw talaga ang mambugbog ng matabang nerd. Si Joseph ay biglang lumapit sa payatot na nerd, kinuha din nito ang pagkain nito. Matapos kumuha ng lupa, bigla naman itong nilagay ni Joseph sa pagkain ng payatot na nerd. Pati ang upos ng sigarilyo ay nilagay niya dito. Sinabi din ni Joseph na kainin daw ito ng payatot na nerd. Habang sinasabi na ayaw niya itong kainin, bigla naman ibinuka ni Joseph ang bunganga nito at pinakain ang maruming pagkain si payatot na nerd. Sinabi ni Joseph na nguyain ito ng nerd. Bigla niya din itong sinuntok dahil sa ayaw daw nguyain ito ng payatot na nerd. Habang dinudugo na ang bibig nito, patuloy pa din naman siyang binugbog ni Joseph dahil sa ayaw pa din daw nitong bumili sa kanya. Si Boy Headset naman ay biglang nagsalita at sinabi na itigil na daw ni Joseph ang ginagawa nito dahil isesend na daw nito ang perang kailangan ni Joseph. Ilang sandali pa ang pera ay tapos ng masend. Sila Joseph ay paalis na at sinabi na dapat pa daw sana silang nagbayad para wala nang nasaktan.
Si Joseph ay ibinigay na din ang wallet at sinabi na alagaan daw nila ang wallet na ito. Ang payatot na nerd ay naihi sa takot, kaya naman pinakalma ito ng dalawa niyang kaibigan. Habang naglalakad si Jaehyuk, nagulat naman siya sa kanyang nakita at napansin ang tatlong nerd. Tinanong niya ang mga ito kung anong ginagawa nila dito sa lugar. Nagulat din siya sa kalagayan ng tatlo at tinanong kung anong nangyari sa kanila. Matapos ikwento ng tatlo ang mga nangyari, si Jaehyuk naman ay biglang nainis dahil sa kanyang nalaman. Ang gabi ay sumapit na habang ang ating bida naman ay malalim ang iniisip. Ang ating bida ay nagagalit dahil sa binugbog daw ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa ngayon ay hindi niya daw alam ang kanyang gagawin. Gusto daw sana ni Jaehyuk na kumprontahin agad ang gumawa nito, ngunit ang lalaki ay miyembro daw ng Invincible. Kaya naman natatakot daw siyang gumawa ng kung ano dahil sa ayaw niya daw ang masangkot pa sa grupo ng Invincible. Si Jaehyuk ay iniisip na sa bandang huli isa lang daw pala siyang duwag na kaibigan. Si Minche ay napansin si Jaehyuk at tinanong kung anong ginagawa nito dito mag-isa. Si Minche ay sinabi na sakto daw na makita niya si Jaehyuk at sinabi na sumama daw ito sa kanya. Ilang sandali pa, si Minche ay nagsisigarilyo na naman at sinabi na magbantay daw si Jaehyuk sa paligid. Si Jaehyuk ay sinabi na nahulaan niya na daw ang ganitong eksena. Sinabi niya din na hindi pa daw pala humihinto si Minche sa paninigarilyo. Sinabi naman ni Minche na huwag daw magmagaling si Jaehyuk dahil sa hindi daw hinihingi ni Minche ang opinyon nito. Kaya naman ang ating bida ay hinayaan na lang si Minche. Si Jaehyuk ay sinabi na may gusto daw siyang sabihin kay Minche na ipinagtaka naman nito. Si Jaehyuk ay sinabi na binubuli daw ang kanyang mga kaibigan at ang nambubuli daw ay miyembro ng Invincible. Gusto daw kumprontahin ni Jaehyuk ang lalaki, ngunit hindi niya daw ito magawa dahil sa miyembro ito ng Invincible. Sinabi ng ating bida na baka mas lumala ang gulo kapag kinumpronta niya si Joseph. Tinanong ni Jaehyuk si Minche na mas maganda naman daw siguro ang ginagawa niyang hindi pagkumpronta sa lalaki. Si Minche ay biglang nawala sa kinaupuan nito kanina na ikinagulat ng ating bida. Si Minche ay biglang sinabi na tapos na siyang manigarilyo na ikinagulat naman ni Jaehyuk. Sinabi din ni Minche na mas maganda daw kung hindi na makikialam si Jaehyuk sa grupo ng Invincible. Ang grupong ito daw ay walang maidudulot na maganda sa ating bida, kaya naman lumayo na lang daw si Jaehyuk sa mga ito. Pinaalala din ni Minche na kung hindi daw ba ito ang gusto ng ating bida, na ipinagtaka naman ni Jaehyuk. Muling sinabi naman ni Minche na wala na daw ang nanggugulo kay Jaehyuk. Tinuruan niya daw noon si Jaehyuk na makipaglaban dahil sa mga nambubuli, ngunit ngayong wala nang gustong mambuli sa ating bida ay nakuha na daw nito ang kanyang gusto. Kaya naman sinabihan niya din si Jaehyuk na oras na para sa kanya na maging loke lamang sa paaralan. Sinabi niya din na hindi isang champion sa kung ano si Jaehyuk, kaya naman huwag na daw itong magpakabayani. Kahit gaano pa daw lumakas si Jaehyuk ay magkakaroon pa din daw ng mga taong mas malakas pa sa kanya. Kaya naman mas makakabuti daw sa ating bida na umiwas na lang sa gulo. Si Jaehyuk ay napaisip sa mga sinabi ni Minche at napagtantong tama ang lahat ng sinabi nito. Si Jaehyuk ay iniisip na wala na nga daw talaga ang gusto pang mambuli sa kanya. Dahil narating niya na daw ang kanyang gustong kalagayan, oras na daw talaga siguro para mamuhay siya ng tahimik. Si Jaehyuk ay may biglang napansin at ito ay sila Joseph na binibentahan na naman ng gamit ang mga nerd. Tinanong ni Joseph kung nasaan na daw ang nerd na payatot dahil sa may utang pa daw ito sa kanya. Sinabi naman ni Boy Headset na absent daw ito. Si Dasom ay biglang lumabas at napansin ang lalaking nagbebenta ng gamit sa mga nerd. Si Boy Headset naman ay sinabi na bumalik na daw sa loob si Dasom. Si Joseph naman ay tinanong si Dasom kung gusto din daw ba nitong bumili. Sinabi naman ni Dasom na wala siyang balak bumili dahil mga peke naman daw ang mga ibinibenta ni Joseph. Sinabi naman ni Joseph na original daw ang lahat ng kanyang ibinibenta dahil nanggaling daw ito sa kanyang mapagkakatiwalaan na tao. Si Joseph ay napansin na maganda daw si Dasom, kaya naman babayaran niya daw ito ng 5,000 para sumama sa kanya sa loob ng isang araw. Sinabi din ni Joseph na nabibili daw ang mga babae sa halagang 5,000, kaya naman tinanong niya si Dasom kung isa daw ba ito sa mga ganitong babae. Si Doyon naman ay hindi nagustuhan ang mga sinasabi ni Joseph. Kaya naman nainis ito at kwenelyuhan si Joseph. Agad namang hinadbat ni Joseph si Doyon at tinanong kung sino nga daw ba ang lalaking panggulo. Si Joseph ay mabilis na pumunta sa gilid ni Doyon at biglang pinagsusuntok si Doyon, kaya naman tumalsik ito at napunta sa loob ng club room. Si Doyon ay malubhang nasaktan, kaya naman sinabi ni Joseph na wala naman daw palang kwenta si Doyon. Sila Joseph ay paalis na habang sinasabi na kung ayaw nilang masaktan, ay huwag daw nilang iniinis ang grupo ng Invincible.
Ang ating bida ay nakita ang mga nangyari, habang ang mga nasa paligid naman ay sinabi na nakakatakot daw talaga ang grupo ng Invincible. Habang kinakabahan, naiinis naman si Jaehyuk sa mga ginawa ng grupo, at tila nanggigil na ang ating bida. Ang eksena ay nalipat sa tambayan ng grupong Invincible. Si Jaehyuk ay pumunta dito, at may ibinibigay na bagay kay Joseph. Ang ating bida ay galit na galit, at sinabi na ibalik daw ni Joseph ang mga pera sa mga bagay na kanyang ibinenta sa mga first year. Si Joseph naman ay sinabi na hindi daw niya gagawin ang mga sinasabi ni Jaehyuk. Dahil sa pagtanggi ni Joseph na ibalik ang mga pera, sinabi naman ni Jaehyuk na maglaban na lang daw sila ni Joseph, na ipinagtaka naman ni Joseph. Si Jaehyuk ay sinabi na kung nanalo si Joseph ay ibibigay nito ang kanyang pera, o kaya naman kahit bulihin pa daw siya nito. Ngunit kapag nanalo daw ang ating bida kay Joseph ay dapat na daw nitong itigil ang kanyang pagiging bully. Si Joseph ay tinawanan lang ang mga sinabi ni Jaehyuk, at sinabi na medyo matagal na din daw na gusto niyang makalaban si Jaehyuk. Hindi din daw gusto ni Joseph ang pagkakasangkot palagi ni Jaehyuk sa kanilang grupo, kaya naman oras na daw para sa kanya para tapusin ang ating bida. Si Philip naman ay nagtaka at tinanong si Joseph kung ano ang ibig sabihin ni Jaehyuk na may ibinebenta siya sa mga first year. Si Joseph naman ay sinabi na nagtitinda siya ng mga peking bagay para may kitain daw siya kahit kaunti. Si Jaehyuk naman ay iniisip na totoong peke daw pala talaga ang mga ibinebenta ni Joseph. Si Philip naman ay sinabi na kung ganon ay kumikita daw pala ng pera si Joseph nang hindi niya alam. Si Daniel naman ay sinabi sa salitang English na kumikilos lang daw sila sa mga utos ni Philip. Si Joseph ay sinabi na wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ni Daniel, dahil wala naman daw siyang alam sa salitang English. Muling nagsalita si Daniel sa salitang Korean, at sinabi naman na huwag daw itong gumagawa ng kung ano-ano nang wala ang pahintulot ni Philip. Si Joseph naman ay sinabi din na kung gusto ni Daniel ay maglaban na lang silang dalawa, para malaman kung sino nga daw ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. Si Philip ay pumagitna sa dalawa, at pinigilan ang mga ito. Sinabi din ni Philip na hindi daw dapat nag-aaway ang mga miyembro ng Invincible. Si Joseph ay naramdaman ang higpit ng paghawak ni Philip sa kanya. Habang pinapakalma ni Philip ang dalawa, si Jaehyuk naman ay nagtataka kung ano nga daw ba ang ginagawa ng tatlo. Si Philip ay sinabi na kung naghahamon nga daw ba si Jaehyuk ng laban para maibalik ni Joseph ang pera, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Tinanong din ni Philip kung alam daw ba ni Jaehyuk kung anong ibig sabihin ng paghamon niya kay Joseph ng laban. Ang ibig sabihin daw nito ay para na din daw hinamon ni Jaehyuk ang buong grupo ng Invincible. Ang ating bida ay nagulat, at iniisip na hindi niya daw naisip ang ganitong eksena. Iniisip niya din na hindi niya daw makakayang labanan ang buong grupo. Si Philip ay biglang napatawa at sinabi na nagbibiro lang siya, dahil hindi naman daw sila lalaban lahat ng si Jaehyuk lang ang kalaban. Sinabi ni Philip na hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Joseph, habang siya naman ay natutuwa daw na makita na makipaglaban si Jaehyuk. Sinabi din ni Philip na pwede na daw silang maglaban na dalawa ngayon mismo. Ang mga miyembro ng Invincible ay nagsimulang ayusin ang lugar at igilid ang mga gamit. Ilang sandali pa nagkaroon na ng spasyo upang makapaglaban silang dalawa. Muling sinabi ni Philip na may sapat na daw silang spasyo para makapaglaban. Sinabi din ni Philip na magiging saksi daw ang lahat ng nandito sa kanilang laban, at ang dalawa naman daw ay ang bahala kung sino nga daw ba ang matatalo o mananalo sa kanilang laban. Ang dalawa ay naghanda na sa parating na laban. Habang si Philip naman ay sinabi na mag-umpisa na daw ang dalawa sa laban. Si Minche ay napansin na umuulan, iniisip niya din na malamang may payong na dala si Jaehyuk, kaya naman pinag-iisipan niya kung ime-message niya nga daw ba ito. Iniisip niya din na cleaners daw si Jaehyuk ngayon, pero bigla na lang daw itong nawala, kaya naman nagtataka siya kung saan ito nagpunta. Si Jiwoo naman ay tinawag si Lee Minche. Nagtaka naman si Minche kung paano nalaman nito ang pangalan niya. Kaya naman si Jiwoo ay sinabi na nasa parehong klase lang daw sila, at naririnig niya daw sa iba na ito ang pangalan ni Minche. Tinanong ni Jiwoo kung nakita daw ba nito si Jaehyuk. Sinabi naman ni Minche na kung tinutukoy daw ba nito ay ang talunan. Si Jiwoo naman ay nainis na kung bakit daw nito iniinsulto si Jaehyuk sa pagtawag nitong talunan sa kanya. Si Minche naman ay sinabi din na wala na daw itong pakialam kung anong itatawag niya kay Jaehyuk. Tinanong din ni Minche kung may payong nga daw ba si Jiwoo na tinawag niyang fangs. Si Jiwoo naman ay sinabi na wala siyang dalang payong. Nainis din siya dahil sa itinawag sa kanya ni Minche. Habang naiinis si Minche sa ulan, tinanong naman ni Jiwoo kung gusto daw ba nitong makisilong sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa tambayan ng grupong Invincible.
Sinabi din ni Philip na 3 minuto na daw simula noong nag-umpisa ang laban. Hindi niya din daw alam na ganito ang kalalabasan ng laban. Si Daniel naman ay sinabi na inaasahan niya na daw ang ganitong resulta. Si Jeyuk ay bugbog sarado na, at handa pa din siyang makipaglaban. Si Joseph naman ay tinanong si Jeyuk kung hanggang dito nga lang daw ba ang makakaya ng ating bida. Si Joseph ay sinabi din na mapagkunwaring magaling na makipaglaban si Jeyuk. Nadidismaya din daw siya dahil ginusto pa naman daw siyang i-recruit ng Invincible. Si Jeyuk ay hindi na malaman ang mga nangyayari. Nagtataka din siya kung bakit wala daw siyang makita sa mga suntok ng kanyang kalaban. Si Joseph ay muling sumugod at siya ay mabilis na kumikilos para makasuntok sa ating bida. Si Jeyuk ay iniisip naman na napakabilis daw ni Joseph. Hindi niya pa din daw naranasan ang ganitong bilis ng kanyang kalaban noon. Iniisip din ng ating bida na patuloy daw na dumarating ang mga suntok ng kanyang kalaban sa kanyang blind spot. Iniisip niya din na kailangan niyang makasuntok, kaya naman agad siyang sumuntok kahit hindi niya nakikita ang kanyang kalaban. Si Philip ay napansin na ngayon niya lang daw nakita si Jeyuk na ganito. Sinabi din ni Daniel na natatakot na daw si Jeyuk dahil ang mga alam nitong teknik ay hindi gumagana sa kanyang kalaban. Ang mga sipa o kaya naman mga tackle ay hindi daw gumagana sa kanyang kalaban. Iniisip ng ating bida na isang boxer daw ang mga paggalaw ni Joseph. Kaya naman bakit hindi daw gumagana ang kanyang mga pag-atake? Si Daniel ay sinabi na lamang daw ang mixed martial arts sa boxing, na sinang-ayunan naman ni Philip. Sinabi ni Philip na nasa ibang level na daw ang boxing skill ni Joseph. Sinabi ni Philip na isang elite boxer si Joseph. Ngunit si Joseph daw ay hindi itinuturing na sport ang boxing, dahil para sa kanya ay isa daw itong laban. Si Joseph ay kinagat daw ang kanyang kalaban na kanyang kinainisan noon. Sa lakas din daw sumuntok ni Joseph ay nababasag daw ang mga mukha ng kanyang mga nakakalaban. Matapos bugbugin ni Joseph ang coach ng kanyang kalaban, nag-umpisa na din daw itong lumipat sa kanilang eskwelahan. Kaya naman ito na daw ang Joseph na kilala nila ngayon. Si Joseph ay sinabi na masaya daw talaga ang makipaglaban. Habang si Jeyuk naman ay iniisip kung ano na nga daw ba kaya ang kanyang gagawin.